Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudut. At sa mga kastorya na kagaya ko ay hindi pinapalampas ang araw na hindi makinig sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Edna, 27 years old, taga Valenzuela at nagtatrabaho bilang telemarketer. Bata pa lamang kami, Papa Dudut, ng kapatid kong si Pilar nang mamatay ang papa namin dahil sa isang aksidente. Kaya mag-isa na lamang si Mama na bumubuhay sa amin. Hindi naman siya nahirapan sa umpisa kasi may malaking pera sa insurance ang nakuha niya nang mamatay si Papa. Ginamit niya yon para makapagbenta siya ng mga mamahaling bag at damit. Kaya kahit single mom siya ay hindi kami masyadong nakakaranas ng hirap sa buhay, Papa Dudut. Bakit pawisan niyang noo mo, Pilar? Tanong ni Mama sa kapatid ko. Kakauwi lang niya noon galing sa palengke. Nagwalis po kasi ako sa may likod ng bahay. Tugon naman ang kapatid ko. Bakit naman nagwalis ka doon? Tirik na tirik ang araw sa labas. Tanong pa ni Mama. Kasi Mama, naglinis po ako dito sa sala. Ang wika ko naman. Dapat ikaw na lang ang nagwalis doon. Kaya dito kawabatang kapatid mo, Edna, kung inatake ito ng hika niya at hindi mo kaagad nakita, paano mo siya matutulungan? Paninermon ni Mama. Hindi naman po ako inatake ng hika, saka hindi rin naman po talaga ako napagod. Medyo napawisan lang po ako ng konti pagtatanggol naman ni Pilar sa akin. Hay nako, basta sa susunod ay wag mo nang uutusan masyado. Sa labas ng bahay tong kapatid mo, Edna, dagdag pa ni Mama. Opo, Mama. Mama, may pasalubong po ba kayo sa amin? Tanong ko. Natuwa ako nang inabot niya sa akin ang supot na may lamang 2 bestida. Hayaan mo, palamunang si Pilar ang pumili ng gusto niyang kulay. Sa 2 dress na yan ha, kasi karamihan sa mga damit niya ay pinaglumaan mo lang. Kaya siya muna ang papipiliin mo. Sa mga yan ha, utos pa ni Mama. Mamili ka na raw. Naiinis na pag-abot ko ng dress kay Pilar. Ito na lang pink. Yung sa akin, ang wika ni Pilar. Yan nga sana yung kulay na gusto ko. Kesa dito sa blue, ang wika ko naman. Ganun ba? Sige, yung blue na lang yung akin. Sa'yo na yung pink, ate, ang sabi ng kapatid ko. Hayaan mo na ang blue na bestida sa ate mo. Ito na lang pink ang sayo kasi alam ko na paborito mong kulay to. Si Mama na ang nagsalita. Pero okay lang naman po sa akin. Kahit itong blue na lang po ang dress, Mama, ang sabi pa ni Pilar. Huwag nang makulit at kunin mo na itong kulay pink, Pilar. Iniisip ko talaga na yan ang pipiliin mo kasi paborito mo yan. Diba? Ito na yung kulay blue na dress. Kunin mo na ito. At pagkatapos ay dalhin mo na rin sa kusina ang mga pinamili kong gulay at hugasan. Magpapahinga lang ako ng kaunti tapos magluluto na rin ako ng tanghalian natin. Wika pa ni Mama, Papa Dudut. Mga bata pa lamang kami ay sakitin at may hika na ang kapatid kong si Pilar. Yon ang sinasabi ni Mama na dahilan kung bakit madalas ay nasa kanya ang atensyon nito. Pero para sa akin, si Pilar lang talaga ang paborito ng Mama ko. Siya kasi ang palagi nitong pinapaboran at inaalagaan. Minsan tuloy ay naisip ko na sana'y ako na lamang ang mas naging sakitin. At baka sakali na makuha ko ang atensyon at pagmamahal ni Mama. Baka sakali na ako ang maging paborito niya. Hindi lang kasi madalas na mangyari na si Pilar ang pinapabura ni Mama. Palagi yung nangyayari sa bahay namin, Papa Dudut. Gusto ni Mama na si Pilar
ang unang mamimili sa mga pasalubong niya. Si Pilar ang unang kukuha ng part ng chicken kapag nagluto si Mama ng fried chicken. Si Pilar ang tatanungin ni Mama sa flavor ng ice cream na iuuwi niya at kung ano-ano pa, na si Pilar lang palagi ang nakikinabang. Sana talaga ako na lang ang naging sakitin para ako na lang din ang naging paborito ni Mama Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa may terrace, Edna. Kanina ka pang hinahanap ng lola at mga pinsan mo sa ibaba, wika ni Mama nang makalapit sa akin. 17th birthday celebration noon ni Pilar at talaga namang bongga ang handaan. Tinawagan ko lang po yung kaibigan ko. Wala pong signal sa ibaba kaya pumunta muna ako dito, wika ko. Kumain ka na ba? Parang hindi pa kita nakitang kumuha ng pagkain mula kanina, pansin ni Mama. Busog pa naman po kasi ako. Kaya mamaya na lang po ako kakain. Mama, bakit po ganito kalaki ang birthday party na ibinigay ninyo kay Pilar? Hindi pa naman po niya 18th birthday? Tanong ko. Kasi natuwa ang lola mo nang mapasama ang kapatid mo sa Dean's List. Dapat talaga sa restaurant lang tayo. Magse-celebrate simpleng dinner lang. Pero ang lola mo ang mapilit na mag-catering service dito sa bahay para sa birthday ni Pilar. Huwag mong sabihin na nagtatampo ka pa rin? Tanong naman niya sa akin. Bakit naman ako magtatampo? Sanay naman ako na paborito ng lahat si Pilar, lalo na ni Lola. Malungkot na sabi ko. Hindi totoo yan. Walang paborito ang lola mo sa inyong magkapatid. Giit pa ni Mama. Palagi nyo yan sinasabi, pero iba naman ang nakikita at nararamdaman ko. Sige na po Ma, kakain lang po ako. At bigla akong nakaramdam ng gutom. Maiwan ko na po muna kayo dito sa terrace. Paalam ko, Papa Dudut. Lahat na nga ng pabor at grasya ay palaging nakukuha ni Pilar. Nang mag-celebrate ako ng 18th birthday ko ay hindi kasing bongga nang sa kanya. Kahit pa nga noong graduate ako na may Latin honor, noong nasa elementary ako, nagluto lang ng pansit si Mama para sa bahay. Ang dahilan niya naman noon ay hindi pa raw kami nakakabawi sa mga gastusin dahil sa pagkamatay ni Papa. Pero kahit na maraming araw o espesyal na okasyon ang pwede niyang ibawi sa akin ay hindi niya ginawa yon. At pagdating naman kay Pilar, ang bilis niyang magbigay ng bonggang party. Sa totoo lang Papa Dudut ay naiisip ko noon na paano kaya kung wala na lamang akong kapatid? Paano kung nag-iisang anak na lamang ako? Paano kung si Pilar na lamang ang nawala at hindi si Papa? Siguro'y sobrang saya ng buhay ko kapag nagkataon na gano'n ang nangyari. Kasi alam ko sa sarili ko na ako lang ang mahal at paborito ng mga magulang ko, Papa Dudut. Nasa 3rd year college ako. At 2nd year naman si Pilar. Nang magtrabaho si Mama sa abroad, may pinsan kasi siya na nakatira sa Canada. At inalok siya ng trabaho na kaagad namang tinanggap ni Mama. Dahil malaki naman ang tiwala niya sa akin. Kahit papaano, kaming dalawang magkapatid na lamang ang naiwan noon sa bahay. Paminsan-minsan ay dinadalaw naman kami ng mga tita namin para masigurado na ayos lamang kami. At si Mama naman ay palaging tumatawag para kumustahin kami ni Pilar. Hindi naman ako masyadong nahirapan bilang panganay. Kasi may kusa rin namang kumilos sa mga gawaing bahay. Ang kapatid kong si Pilar, Papa Dudut. Nagtuturno kami ng mga gawain. Kung sino ang maglalaba, maglilinis ng bahay, magliligpit ng pinagkainan, magluluto at kung ano-ano pa. Mabuti na lang din at hindi mareklamo itong si Pilar kahit madalas na tinatambakan ko siya ng mga gawain. Kapag hindi rin schedule
ng tawag ni Mama sa bahay ay sinasadya kong umalis at gumimik kasama ang mga kaibigan ko. Ayoko kasi na nakikita o nakakasama sa bahay ang kapatid ko. Nakakairita at nakakainis sa pakiramdam, Papa Dudut. Yung inhaler para sa asthma niya, i-check mo rin kung may laman pa. Kahit na hindi na madalas umatake. Ang asthma ng kapatid mo ay kailangan mo pa rin na i-check ang inhaler niya. Mag-deposit nga pala ako sa bank account mo bukas para pambayad ng bills dyan sa bahay. Saka pang budget ninyo sa grocery. Palagi kang bumili ng prutas at gulay para sa kapatid mo, okay? Paalala ni Mama na noon ay ka-video call ko. Opo Mama, tugon ko. Kumusta nga pala ang pag-aaral mo? Hindi ka ba nahihirapan sa schedule mo? Lalo na at ikaw ang nag-aasikaso ng bills? Tanong ni Mama. Doon ako nabuhayan ng loob at nagsimulang magkwento sa kanya ng mga ginagawa ko sa bahay. Nag-enjoy akong kausap si Mama nang bigla namang pumasok sa sala si Pilar. Si Mama na ba yan? Oo, si Mama nga. Hello Mama, kumusta po kayo? Kanina ko pang hinihintay ang tawag ninyo, dagdag pa niya. Pasensya na, kasi napa-overtime ako sa trabaho. Kumusta ka na Pilar? Palagi ka bang umiinom ng vitamins mo? Tanong ni Mama. Opo, Mama. Naka-alarma sa cellphone ko para hindi ko makalimutan. Tugon naman ni Pilar. Mabuti naman. Huwag kang masyadong magpapagod dyan sa bahay. Okay? Hindi maganda para sa katawan mo. Kapag napapagod ka o pinagpapawisan, paalala ni Mama. Alam ko po yon. Pero tumutulong pa rin ako kay Ate Edna sa paglilinis dito sa bahay. Ayoko po kasing itambak sa kanya ang lahat ng mga gawain. Tugon naman ni Pilar. Magtitimpla lang po ako ng kape Mama. Kayo na lang po muna ni Pilar ang mag-usap. Iwan ko na po muna kayong dalawa. At pupunta lang ako sa kusina. Paalam ko. Bago ko sila iniwan ng dalawa, Papa Dudut. Sa tuwing tatawag si Mama sa bahay, unang-una niyang kukumustahin ang kapatid kong si Pilar. Kung maayos raw ba ang pakiramdam nito. Kung nakakainom ng vitamins palagi. Kung hindi pa raw ubos ang laman ng inhaler para sa hika ni Pilar. At kung ano-ano pang mga bagay, tanong at bilin. Na lahat ay puro tungkol lamang sa kapatid ko. Pakiramdam ko tuloy noon, ipinanganak ako sa mundong ito para maging yaya lang ng kapatid ko. Tagabantay, tagapag-alaga at taga-asikaso sa kanya. O hindi ba? Masyadong halata si Mama kung sino ang paborito niyang anak, Papa Dudut. Kaya nga minsan nagiging sarcastic na ako sa pagsagot ko sa kanya. Kasi hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis. Palagi na lang kasi si Pilar ang napapaboran sa lahat ng oras. Palaging siya ang nakikita na kailangang alagaan. Alam ko naman na gusto lamang ni Mama na matuto akong maging responsable. Dahil dalawa lamang kami ni Pilar na magkasama sa bahay. Pero hindi niya man lang naisip na minsan ay kailangan ko rin ang lambing mula sa kanya na kay Pilar niya lamang. Palaging ibinibigay, Papa Dudut. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko kay Pilar na lumapit sa amin ang kaibigan kong si Romy. Nasa stadium kasi kami para manood ng isang play. Mamaya pa kasi ang klase ko kaya manonood muna ako ng stage play. Butit nakita ko kayo ni Kuya Romy. Okay lang ba na dito ako umupo sa tabi mo ate? Tugon ni Pilar. Bakit dito pa? Ang dami namang bakanting upuan oh. Nairitang sabi ko pa. Kasi gusto ko sana nakasama kang manood dito. Tugon niya. Doon ka na lang sa kabilang side ng mga upuan. Hindi ko may enjoy ang stage play kung ang sikip-sikip ng paligid ko. Kaya nga ako pumunta ng ganito kaaga.
para walang masyadong estudyante na makasabay manood dito. Tapos mangiistorbo ka naman. Doon ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Edna, mabuti pa nga na doon ka na lang umupo sa kabilang side ng audience area. Maluwag din naman doon at wala ring masyadong estudyante. Alam mo naman kasi, ang ate mo, naiinitan ka agad kapag nasisikipan sa paligid niya ang singit pa ni Romy. Okay, sige, doon na lang ako uupo. Malungkot na sabi pa ni Pilar. Girl, ang harsh mo naman masyado sa kapatid mo, turan pa ni Romy. Totoo naman ang sinabi ko na marami pang bakanting upuan dito. Mabuti nga't hindi ko sinabi na nakakairita talaga siya. Ay, nakakasira talaga siya ng araw. Sana magsimula na ang stage play para mawala na ang pagka-bad trip ko. Dahil kay Pilar, ang wika ko naman papadudot. Ramdam ko na hindi lang sa bahay o pamilya namin paborito si Pilar, kung hindi pati na rin sa school namin. Elementary at high school pa lamang ay madalas na kaming napagkukumpara na dalawa. Kahit mas magaling at matalino talaga ako, pagdating sa academics, si Pilar pa rin ang mas napapansin nila. Kasi mas maganda raw siya kesa sa akin. Mas matangkad, mas payat, mas makinis ang kutis. At lahat na yata ng magandang bagay ay nasa kanya kesa sa akin. Pagdating sa ibang tao, sino ba naman ang hindi maiirita, hindi ba? Kahit saan kami makarating, yung kapatid ko lang ang napapansin ng mga tao sa paligid namin. Siya ang mas madalas na mapuri, ang effortless nga niya na makuha ang atensyon ng ibang tao. Palagi siyang sinasabihan na maganda at mabait pa. Samantalang ako ay kailangan ko pang mag-aral ng mabuti at magayos ng itsura para lamang mapansin ako at makatanggap ng papuri mula sa ibang tao, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na habang tumatagal ay mas lumalaki ang insecurity na nararamdaman ko para sa kapatid kong si Pilar. Paano ba naman ay nagsisimula na rin siyang mapalapit sa circle of friends ko. Sumali kasi siya sa isang sport dance competition sa university namin at siya kasama ang partner niya ang nag-champion nang makilala nga siya ng ibang kaibigan at kaklase ko na kapatid ko siya. Marami nang gustong makipag-close sa akin nang dahilang sa kanya. Humahanga sila kasi kahit may hika si Pilar ay nagagawa niyang makipagsabayan ng husay sa pagsayaw. Pakaramdam ko rin noon ay pasimple niyang niyayabang sa akin, Papa Dudut, na mas napapansin siya ng mga tao kesa sa akin. Nagpapanggap lamang siya ng mabait sa harap ng iba, pati na rin sa harapan ko. Alam ko naman na kagaya ko ay ayaw niya rin sa akin. At ayaw niya ng may kahati. Dahil gusto niya ay siya ang palaging bida sa mga kwento. Kaya nakakairita ang pagpapanggap at bait-baitan na pinapakita sa akin ng kapatid ko, Papa Dudut. Kaya naman isang araw ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. At sinabi ko kay Pilar ang mga hinanakit ko sa kanya. Ate, bakit ba parang palagi ka nalang galit sa akin? Malungkot na tanong ni Pilar. Ano naman bang issue to, Pilar? Nairiritang tanong ko. Hindi naman ako gumagawa ng issue. Nagtatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung bakit parang palagi ka nalang nagalit sa akin. Palagi nalang mainit ang ulo mo sa akin. Saka parang ayaw akong makita o makasama, dagdag pa ni Pilar. Okay, sige. Gusto mong malaman ang katotohanan? Naiirita ako. Naiirita ako sa kaplastikan na palagi mong pinapakita sa akin. Sigaw ko sa kanya. Ha? Anong kaplastikan, ate? Wala naman akong ginagawang ganun.
Lahat ng pinapakita ko ay totoo. Kahit alam ko naman na ayaw mo sa akin, lahat yon ay tiniis ko kasi mahal kita. Palagi akong gumagawa ng paraan para mapalapit sa iyo. Pero ikaw naman ang lumalayo sa akin, wika ni Pilar na medyo naiiyak na. Kasi nga, kahit na anong gawin ko para sa sarili ko, ay palagi na lang ikaw ang nakikita ng mga tao sa paligid ko. Palagi na lang ikaw ang bida. Palagi na lang ikaw ang mahal nila. Pati ako ay naiyak na rin noon. Hindi totoo yan, ang wika ni Pilar. Talaga Pilar, hindi ako tanga at mas lalong hindi ako bingi para hindi maramdaman na ikaw lang ang paborito ni Mama. Sa'yo lang siya palaging concerned kung kumain ka na ba sa tamang oras. Uminom ka ba ng vitamins? May laman pa ba ang inhaler mo? At kung ano pang mga letseng bagay na tungkol sa'yo. Ikaw na lang at ikaw na lang ang nakikita niya. Nakakabwisit, naiinis na sabi ko. Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi ka na mahal ni Mama. Huwag ka naman sana mag-isip ng ganyan. Pareho niya tayong anak at pareho niya tayong mahal, giit ng kapatid ko. Ayun na nga pareho niya tayong anak pero mas mahal ka niya. Alam mo Pilar, sana nga hindi ka na lang dumating sa mundong ito. Sana ikaw na lang ang nawala at hindi si Papa. Naiiyak na sabi ko, Papa Dudut. Hindi ko na nga talaga napigilan ng sarili ko na sabihin lahat kay Pilar ang hinanakit ko sa kanya. Ilang taon na rin kasing naipon yon dito sa dibdib ko. Mula pagkabata ay nakikita at nakakaramdam na ako na paborito siya ng lahat. Siya ang paboritong anak ni Mama. Lahat ng nakikita ko ay kinimkim ko lamang at palagi kong iniisip ang bilin ni Mama na mas mahina sa akin si Pilar kaya siya ang dapat na alagaan. Pero nakakapuno rin talaga. Nakakapagod ang magtiis na maging hindi paborito sa pamilya. Kaya naman, pagkatapos ng naging pagtatalo namin ni Pilar, kaagad ako nagpalit ng damit na pang-alis at dumiretso sa bar kung nasaan sina Romy at iba pang mga kaibigan ko. Mabuti na lang at bago yon ay nakatawag na si Mama sa bahay. Kaya sigurado ako na kinabukasan na ulit siya tatawag. Para bang pinatay ko ang cellphone at nagpakalasing ako buong gabi habang kasama ang mga kaibigan ko. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na umiiyak na pala ako kay Romy habang sinasabi ko sa kanya ang mga hinanakit ko tungkol sa kapatid kong si Pilar. Ang bigat ng nararamdaman ko noon, pero hinayaan lang ako ni Romy na umiyak sa kanya. At pagkatapos ay pinayuhan niya ako na minsan ay mali na rin daw kasi ang nararamdaman mo, pati ng kinikilos mo. Hindi naman daw kasalanan ni Pilar na maging mahina ang katawan niya. Hindi ginusto ni Pilar na makuha ang simpatya ng mga tao sa paligid niya. Sigurado raw si Romy na mahal ako ng kapatid kong si Pilar. Dala na rin siguro ng kalasingan ay mas lalo akong umiyak sa mga sinabi niya. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay niya at nagpasya ko na doon magpalipas ng gabi sa kanila Papa Dudut. Kinabukasan ay sinabayan ako ni Romy sa paglalakad pauwi sa bahay namin. Pinayuhan niya ako na hindi kasalanan ni Pilar na may sakit siya. At dapat daw ay iniintindi mo siya dahil magkapatid kayong dalawa. Alam mo girl, nakita ko yon. Yung mga pasimpleng paglapit niya sa'yo kapag nasa school tayo. Kahit palagi mo siyang pinapaalis. Yung pagsabay niya sa atin na kumain sa kantin kahit na tinatarayan mo siya. Yung pagtawag niya sa'yo sa cellphone mo kahit na nasa gimik tayo. Saka iba pang bagay na ginagawa niya
para lang maramdaman mo na concern siya sa'yo. Kaya nga minsan ay naaawa rin ako kay Pilar kasi nakikita ko kung gaano niya kagusto na magkalapit kayo. Kahit palagi mo siyang pinagtatabuyan ang kwento ni Romy sa akin habang naglalakad kami. Doon ako nagsimulang makonsensya. Hay, ano ba yan? Lalo tuloy ako na guilty. Kausapin ko na lang siya mamaya. At ako na ang hihingi ng sorry sa kanya. Wika ko. Very good ka dyan. Sa plano mong gawin, girl, tura ni Romy. Nang makarating kami sa bahay ka, plano ko na talagang makipag-ayos noon kay Pilar. At hihingi ako ng sorry sa kanya sa lahat ng mga pang-aaway na ginawa ko. Pero nagulat kami nang makita namin siya sa may sala na nakahandusay sa may sahig. Pilar, sambit ko nang makalapit sa kanya. Diyos ko, kulay blue na ang mukha ng kapatid mo at ang balat niya sobrang lamig na. Ang mabuti pa ay hihingi na ako ng tulong sa mga kapitbahay. Babalik ako kaagad, natatarantang wika ni Romy bago siya kaagad na lumabas. Pilar, please, gumising ka. Parang awa mo na, gumising ka na. Nandito na si ate, nandito na ako. Gumising ka na kapatid ko, gumising ka na Pilar. Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Parang awa mo na, gumising ka na. Gumising ka na Pilar. Umiiyak na pakiusap ko Papa Dudut. Halos manginig ang buong katawan ko nang makita ko ang mukha ni Pilar na halos asul na. At maramdaman kong malamig na ang balat niya. Tapos ay wala na ring pulso. Ang leeg at braso niya. Tinatapik-tapik ko pa rin ang pisngi niya. Niyuyugyog ang mga balikat niya. At paulit-ulit akong nakiusap na gumising na siya. Hindi ako naniniwala sa himala. Pero sa mga oras na yon ay nagmamakaawa ako sa Diyos na sana'y patunayan niya sa akin na totoo ang himala at gisingin niya ang kapatid ko. Pero bigo ako dahil kagaya ng inaasahan ko. Nang makarating kami sa ospital, sa tulong ng mga kapitbahay namin, kaagad na sinabi ng doktor na wala ng buhay ang kapatid ko. Sobrang sakit. Napakasakit noon para sa akin Papa Dudut. Severe asthma attack ang dahilan na sinabi ng doktor kung bakit binawian ng buhay ang kapatid ko. Noon ko lang nalaman na wala na palang laman ang inhaler na para sa hika niya. Kaya nang inatake siya ng hika ng gabi na yon ay tuluyan na siyang nahirapang huminga hanggang sa bawian na siya ng buhay. Gusto ko na rin talagang pumutok ang ulirat ko sa sobrang bigat sa dibdib at sakit na nararamdaman ko. Pero pinilit kong magpakatatag, lalo na nang tawagan ko si Mama para sabihin ang nangyari kay Pilar. Tumahimik lang siya at may kasama siya sa bahay noong tawagan ko siya para kahit papaano ay pakalmahin siya. Doon ko lang din nakita sa cellphone na binuksan ko ang mga video call at chats na galing kay Pilar. Humihingi siya ng sorry sa mga naging kasalanan niya sa akin na hindi naman daw niya sinasadya. Nakiusap din siya noon na umuwi na ako ng bahay kasi natatakot daw siya na mag-isa doon. Sinabi niya rin sa akin sa chat kung gaano niya ako kamahal bilang ate niya sa kabila ng malamig na pakikitungo ko sa kanya. At hindi raw siya mapapagod na mahalin at intindihin ako kasi sigurado naman daw siya na mahal ko rin siya. Sa huling chat niya sa akin ay nakiusap siya na umuwi na ako dahil inaatake raw siya ng kanyang hika at wala na raw laman ang kanyang inhaler. Pagkatapos noon ay wala nang sumunod na chat na nabasa ko mula sa kanya. Labis-labis ang pagsisisi
na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Alam ko kasi na ako ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Kung hindi kami nag-away at hindi ko siya iniwan ng mag-isa sa bahay, ay hindi siya mamamatay. Kaya naman nang makauwi si Mama mula sa abroad, ay tinanggap ko ang lahat ng panunumbat niya sa akin. Nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin ni Pilar bago ang umaga na nakita kong patay ang kapatid ko. Hindi na ako masyadong kinikibo ni Mama at hindi ko siya masisisi dahil sa bigat ng naging kasalanan ko sa kanya, lalo na sa kapatid ko. Nang mailibing si Pilar ay bumalik na rin kaagad sa abroad si Mama para muling magtrabaho. Siguro ay parte na rin ng pag-move on niya mula sa pagkamatay ni Pilar ang ginawa niyang pagtatrabaho kahit na hindi naman na kailangan, lalo na nang makapagtapos na ako ng kolehiyo at magkaroon ng maayos na trabaho. Minsan na lang din siyang umuwi ng Pilipinas noon at sobrang bihira niya akong puntahan dito sa apartment ko. Hindi niya rin ako madalas na tawagan noon para kumustahin. At kung mangyari man yon, ay malamig ang boses at pakikipag-usap niya sa akin. Pero kagaya nga ng sabi nila, walang magulang ang hindi matitiis ang kanyang anak. Dahil nagkausap at nag-aayos din kami ni Mama nitong nakaraang Pasko lamang. Umuwi siya sa bahay at nagkaroon kami ng family reunion kasama ang ilang kamag-anak namin. Nang makapagsolo kami ni Mama ay doon ako muling humingi ng tawad sa kanya. At sa wakas ay pinatawad na rin niya ako. Kasunod ng isang mahigpit na yakap, Papa Dudut. 6 na taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon ay dala ko pa rin dito sa dibdib ko ang bigat, galit at pagsisisi dahil sa pagkawala ni Pilar. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko at sana'y dumating ang araw na kagaya ni Mama, mapatawad ko na rin ang sarili ko. At kung totoo man na dumadalaw sa panaginip ang mga taong mahal natin sa buhay na namayapa na, sana'y dalawin ako ni Pilar at sabihin niya sa akin na pinapatawad na niya ako para masabi ko rin sa kanya kung gaano ko siya kamahal bilang ate niya. Salamat po kung sakali mang mapili ninyong basahin ang kwento ko, Papa Dudut. Yours truly, Edna. Maraming salamat, Edna, sa pagbibigay ng oras na maibahagi ang istorya mo dito sa aming YouTube channel. Nakakalungkot man. Ang nangyari sa kwento ng iyong kapatid ay nangyari na ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Yun ay ang pagkawala ng kapatid mong si Pilar. Kaya wala na tayong ibang pagpipilian kung hindi ang magpatuloy sa buhay na meron tayo. At nakita ko naman na nagawa mo yon. Pero ang pagpapatawad sa iyong sarili ang nahihirapan kang gawin. Lalo na at nawala siya nang hindi man lang kayo nakakapag-usap ng maayos. Isipin mo na lamang, Edna, nasa mabuting lugar na ang kapatid mo. Isang lugar na kailanman ay hindi na siya makakaranas ng hirap. Kaya hindi man madali para sa iyo, ay unti-untiin mo natanggapin ang nangyari hanggang sa tuluyan mo nang mapatawad ang iyong sarili. Sabayan mo na rin ang dasal sa Poong May Kapal para tulungan kanyang alisin ang bigat na patuloy mong dinadala diyan sa dibdib mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat.